Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello po sa inyo at sa inyong mga listeners. Isa po ako sa mga nahuhumaling sa inyong napakagandang programa at talaga namang sinusubaybayan ko ito araw-araw. Siya nga pala, Popoy at Hasmin. Ako po si Carol. Mag-15 years old na ako next month at magpo-4th year high school na sa susunod na pasukan. Sumulat po ako dahil gusto kong i-share ang isa sa pinakamasayang stage ng buhay ko. At yon ay ang high school life. Popoy at Hasmin, sabi nga nila, high school life is a very memorable moment to us. Hindi ka magkakaroon ng maraming kaibigan. Gumawa ka ng, dito ka magkakaroon ng maraming kaibigan, gumagawa ka ng kalolokohan, at magkakaroon ka ng crush na kung minsan, talaga namang parang magpapabaliw sa'yo. Kaya naman excited akong sumulat dahil gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga hindi ko makakalimutang tagpo ng buhay ko bilang estudyante at sa aking kabataan na rin. I hope na masiyahan kayo at may matutunan sa aking kwento. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Look at this awkward thing in my nose. Grabe, so kadiri. Yan ba? Naku, Bes. In love ka na siguro, no? Hindi Ewan ko ba kung bakit ako tinubuan nito. Ngayon ko lang nakita ito sa salamin. Ay, nakakainis naman. Sa ilong ko pa talaga. Ang pangit-pangit ko tuloy today, Bes. Ano ka ba? Natural lang na magka-pimples ka kasi nagdadalaga na tayo. Okay lang yan, Bes. Maganda ka pa rin naman, swear. Oh my! Si JM mo! What? Naku, pahiram nga ako niya panyo mo. Akin ay cover ko. Hello, Carol. Hi, Faye. Ang aga niyo ah. Oh, okay ka lang ba, Carol? Yes, she's fine. Oh, paano, JM? May kukunin lang kami sa locker. See you later. Okay. My goodness. Nakakahiya talaga, Bes. Nawapoys patuloy ako kay Crush. Ano ba yan? Okay lang yan. Ano ka ba? Naku, Bes. Excited na akong mabuksan natin yung locker mo. Baka may sulat uli yung secret admirer mo. Oo na, ito na nga no. Oh, Bes, may sulat ulit oh. What? Akin na. Ako na magbabasa. Dear Carol, sorry kung ngayon lang ulit ako nakapagsulat sa'yo. Na-miss mo ba yung kakulitan ko? Anyway, malapit na ang JS prom natin. I hope wala ka pang kadate. Kaso nahihiya akong lumapit sa'yo eh. Baka hindi mo pa ako matanggap. Siguro hanggang ligaw tingin na lang ako sa'yo. Ingat ka palagi ha. See you later. Your admirer. Hero. Kilig match! Grabe talaga tong si Hero, Bes! Nag-uumapaw sa kaswitan. Sino kaya to, no? At bakit kaya ayaw niyang magsabi sa'yo ng personal? Hindi ko rin alam, Faye. Pero alam mo, natutuwa ka sa mga messages niya sa akin. Mas lalo tuloy ako naiintriga kung sino siya. Benga! Ano yung sulat na yan, ha? Wala to, no? Papansin ka naman kulas eh. Doon ka nga. Oo nga, Nico. Lakas trip ka na naman. Kayo sarap niyong pagtripan. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan niyo, Teka, ano yung nasa ilong mo, Carol? Ang laki, In love ka, no? Alam mo, ikaw, Nico, ang saya-saya mo talagang buwisitin ako, no? Ang yabang mo. At least to, matatanggal. Ikaw, bigla kang tinubuan ng malaking nuna na malapit dyan sa ilong mo. Yan ang di matatanggal. Oo nga, no? Wala ka namang nunal dyan dati, Saan? Ito ba?
Detachable? Yeah! Kadiri ka! Akala ko nanal booger pala! Kadiri ka! Lumayo ka nga Ang sa akin! arte mo! Gusto mo, bahid ko pa to sa'yo. Hindi ka nga dito. My pleasure! Basta na lang! Magsisimula na ang klase namin! Hindi ka dito. Bes, halika, selfie tayo. Ikaw talaga, Faye. Bawat araw na lang may selfie ka. Hindi ka ba nagsasawa sa mukha mo? Ayoko mag-picture ngayon at saka ko kaya. Okay, Eddie, ako na lang. Oh, Bes, andyan na si Sir. Itago mo na yung cellphone mo. Good afternoon. Sit down, everyone. Narito na ang results ng exam niyo sa history. Ako, kinakabahan ako sa score ko. Ang hirap ng exam natin dyan eh. Ako, confident ako mataas ang score ko. Nagpuyat kaya akong kakamemorize, no? Kaya siguro naman, mauumusan ko rin ang kulas na yan. Congratulations to Carol Marasigan. You got a perfect score. Sabi sa'yo, Bes eh, lalampasuhin kayang si Nico. And of course, Mr. Nicolas Santiago also got a perfect score. You know, class, I'm just amazed with these two people. Nung first year kayo, si Carol ang first honor. Second year, biglang tumaas ang grades ni Nico at siyang pumalit sa pwesto ni Carol. Dapat ganyan din kayo. Magsipag kayo sa pag-aaral, okay? Yes, sir! Woo! Nagpaubaya lang ako nung first year, sir. Iiyak kasi nun si Carol kung di siya magiging first honor eh. Ayun, naawa ako. Kaya sabihin mo lang may precious kung gusto mo maging first honor ngayon. Madali lang naman akong kausap eh. Ang yabang mo, Booger King! Hala, piko ng in love! Woo! Popoy at Hasmin, ultimate crush ko noon ang classmate kong si JM. Bukod sa mabait na, napakagwapo pa at tuwang-tuwa ako kapag binabate at niningitian niya ako araw-araw. Kaso nga lang, may asungot na sumisira ng araw ko at yun ay si Nicolas. Si Nicolas na ubod ng yabang, saksakan ng kaka-espihan at nag-uumapaw ang self-confidence. Popoy at Hasmin, mag-classmate kami ni Nicolas since grade school. Mas gusto ko siyang tawaging Kulas kesa Nico dahil inis na inis ako sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit bigla siyang nag-iba pagtapak namin ng high school. Naging matalino siya at naungusan niya na ako sa klase. Naging palaasar din siya lalong-lalo na nga sa akin. Malamang hinahanap-hanap niya ang pag-aaruga ng isang ina. Namatay na kasi ang mama niya nung grade 6 kami. Kaya simula noon ay nanirahan na siya sa kanyang papa na may pamilya namang iba. Pero Popoy at Hasmin, pinipilit ko pa rin intindihin ang attitude ni Kulas. Kaya lang, kadalasan talaga namang nakakaubos talaga ng pasensya. Kaya naman ang araw din yun ay umuwi ako ng bahay nang masama talaga ang aking loob. Ay, bad trip! Carol, ikaw ba yan? Opo, Lola. Mano po? Kaawaan ka naman ng Diyos. Oh, ano nangyari sa'yo at bakit parang galit na galit ka, ha? May nangyari ba sa'yong hindi maganda sa eskwelahan, ha? Wala po, Lola. Okay lang po ako. Sigurado ka, Apo. O siya, sige. Kumain ka na. Nagluto ko ng paboritong adobo. Maya-maya na po lang. Magpapahinga po muna ako. Ay, asan pa yung laptop ko? Ayun. Nakakainis talaga yung Kulas na yan. Sinira mo na naman ang araw ko. Ay, makapag-post nga sa Facebook. This is my worst day ever. Hashtag may araw ka rin. Post. Uy, ang bilis naman mag-comment ni Faye. Bakit, Bes? PM mo sa akin. Ay, naku, Bes. Hindi mo pa napansin kanina. As usual, bida na naman siya. Oh, sino kaya itong isang nag-comment? Huwag kang high blood, my precious. Baka lalong lumaki ang... Ah! Bad trip talaga tong Kulas na to. Nakuha pang mag-comment dito sa post ko. Ay, ang kapal talaga niya. Carol,
Ano ba yan? Bakit ka nasisigaw dyan, ha? Ay, nako, kaya naman pala. Bakit ba kasi mas inuuna mo pa yung computer kaysa dyan sa pagkain, ha? Nakakabusog ba yan, ha? Ay, at saka, bakit ka nagagalit dyan, ha? May kausap ka ba dyan? La, iba na ho kasi ngayon. Opo, pwede ka na makipag-usap sa kahit sino, kahit nasan pa siya. Kahit nga nasa ibang bansa pa eh. Ay, ganun pala yun. Opo! Kahit nga sila mami at daddy, pwede natin kausapin. Yun kung online sila. Teka, ano yung online na sinasabi mo? Ang ibig ko pong sabihin nun, yung kung nakalagin din sila sa ginagamit mong social networking site. Ano ka mo? Pesticide? La, site po. Hindi po pesticide. Si Lola naman. Ay, naku. Parehas din yun. Try niyo ho kayong matutong mag-Facebook para naman may iba kayong libangan sa maghapon bukod sa pagtitig sa picture ni Lolo. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Pang teenager lang yan. Halika na nga, kumain na tayo. Opo, sige na po. Pagsasandok na kita ng ulam. Salamat po. Ay, ngayon na lang ulit ako makakakain nito. The best po talagang adobo ninyo, Lola. Abay, syempre. Alam niyo po yung luto din ni Mami. Sobrang namimiss ko na. Pati na rin yung paggawa ng dessert ni Daddy. Ay, sayang nga lang, wala sila eh. Matagal ko na rin silang hindi nakakasalo sa pagkain, Lola. Ayos lang yun, Apo. Alam mo naman kung bakit sila nasa ibang bansa, hindi ba? Lalo na't magkokolehiyo ka na. Kailangan nila mag-ipon ng sapat na pera para pang matrikula mo. Ella, third year high school pa lang naman po ako ngayon at saka isa pa. Kahit sa state university lang ako mag-enroll, ayos lang po sa akin. Mas mura na, challenging pa. Kayo, miss na rin po ba si Lolo? Kung pwede nga lang, Apo, nakunin na ako ng Diyos ngayon para makasama ko na ang lolo mo. Lola naman? Huwag naman ho kayong magsalita ng ganyan. Paano naman po ako? Malulungkot ako pag nawala kayo. Biro lang naman yun, Apaw. Carol, masaya ka bang ako ang naging lola mo, ha? Abay, oo naman ho, Lola. Ikaw kaya ang the best lola in town. Oh, bakit ho kayo malungkot? Paano bagay? Sa town lang ba? Hindi po. In the whole wide world. Kung papipiliin nga ulit ako ng lola, ikaw at ikaw pa rin pong pipiliin ko, no? Haro, napaka-bulera nitong apo ko, Anong gusto mong ulam bukas nga pala? Tinola! I love you, Lola! I love you din, Apo. Popoy at Jasmine. Kasalukuyang nasa Madrid ang mga parents ko para magtrabaho. Kung kaya naman, si Lola ang kasama ko sa bahay. Paminsan-minsan, nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan. Kung sa bagay, old-fashioned siya at hindi niya maintindihan kung ano ang uso this generation. Pero para sa akin, siya pa rin ang coolest and the best lola in the world. Popoy at Jasmine, 2003 nang iniwan na kami ng lolo ko. Namatay siya dahil sa bone cancer. Kaya mula noon, naging malungkutin na si Lola at gusto niyang laging mapag-isa. Dahil doon, lagi ko siyang pinapasaya araw-araw sa abot ng aking makakaya. Samantala, Popoy at Jasmine, until that moment, hindi pa rin na-unfold ang mystery kung sino nga ba ang lalaking nagtatago sa pangalang Hero. Kakastart pa lang ng klase in this school year, nakatanggap na ako agad ng love letter from him. He's sending sweet messages, poems, and pick-up lines. At aaminin ko, napapangiti at napapagaan niya ang loob ko sa tuwing mababasa ko ang letters niya. And because of that, sobrang na-curious ako sa pagkatao ng aking secret admirer. Hanggang sa isang araw... Si JM yun ah. Oh my gosh! Si JM nga, bes! Huwag ka nga maingay. Hintayin muna natin siya maghulog ng letter. Oh, ayan oh.
Naguhulag na siya sa locker mo. Hindi ako makapaniwala, bes. OMG, siya si Mr. Hero. Sa nga, bes. Nanaginip ba ako? I'm gonna die. Kilig much? Oh, bell na. Tara na, bes. Huy, tulala ka na naman dyan. Siya nga, bes. Siya nga yun. Aray! Aray ko, Carol. Grabe ka kiligin, ha? Parang pagtawid ng highway, nakamamatay. Halika na. Good afternoon, class. Good afternoon, Mr. Flores. Okay, please sit down. Before I introduce our next lesson, let's do have an icebreaker question. Ang sabi sa alamat, si Bernardo Carpio ay mayroong pambihirang lakas at hindi makawala mula sa pagitan ng dalawang malalaking bato na mga bundok ng Montalban. Icebreaker question. Kung pagbibigyan ka ng pagkakataon magkaroon ng supernatural power, ano ito at bakit? Sir! Yes, Faye? Yung power po siguro na pwede akong maging invisible, sir. Para makapunta ako sa party nung di nalalaman ng parents ko. Nice one! Anyone? Sir, Yes, Carol. kung bibigyan man ako ng supernatural power, pipiliin ko po yung time manipulation. Kasi po, yes, of course. Kasi po, gusto kong ibalik at itigil ang oras na kasama ko yung parents ko. Yun lang kasi yung oras na ramdam kong buong pamilya ko eh. Sir! Yes, Nico. Para sa akin, pipiliin ko po yung future manipulation. Gaya-gaya na manipulation. Para kahit anong mangyari, sigurado ako ang future ng babaeng gusto ko. Napaka-selfish mo talaga. Bakit? Ikaw bang tinutukoy ko? Ha? Well, pwede rin naman kung gusto mo. Sa bagay, obvious naman na patay ka sa akin. Wow, ang kapal mo Ako, patay na patay sa'yo. Mukha mo, no? Mukha Your ko? dreams. Siyempre, gwapo. Tingin mo ba hindi halata na type mo ko? Carol, naalala mo na natalo ko sa table tennis nung first year tayo? Ang sabi mo pa nga, Nico, umiiyak ka ba? Uy, tahan na, okay lang yun. You did a great job. Ang sabi mo pa nga nun, para sa akin, ikaw ang winner. Etong panyo, oh. Huwag ka nang umiyak, please. Hindi ko alam, nag-acting lang ako nun. Tapos, ang second year tayo, panay naman yung sulyap mo sa akin. Kaya nga siguro bumaba grades mo eh. Kakaisip sa akin, diba? At ngayon naman, tingnan mo. Lagi mo akong kinukontra. Gustong-gusto mo talaga, napapansin kita eh, no? Ano? Napaka-filler mo talaga! Ha? Kakainis talaga yung kulas na yan. Panira talaga ng araw kahit kailan. Sobrang napahiya talaga ako sa klase. Baka sabihin nila totoong may crush ako sa ungas na yon. Wala pa naman akong bawi kanina. Ay, hindi pwede yun. Dapat magbayad siya. Hindi pwedeng hindi ako makaganyan sa kanya. Isip. Alam ko na. Tatawagan ko siya at sasabihin ko ang mga salitang hindi niya makakain. Ever. Lagot ka sa akin. Buti naman sinagot mo. Hello, Booger King. Kung feeling mo, pagkagwapo-gwapo mo, pues nananaginip ka. Alam mo ba kung anong tingin ko sa'yo? Mukha kang palito. Palito na inis-is ng 100 beses. At ang lakas din naman ang loob mong sabihin na gusto kita, no? Bakit sa tingin mo ba magugustuhan ko ang isang tulad mo na walang paglagyan ng kayabangan at ang ere sa ulo? Kaya wag na wag mong ipapangalandakan sa iba na gusto kita, ha? Kasi ang totoo niyan, nangangarap ka lang. And it's time to wake up now, filler boy. Ano? Magsalita ka! Hello? Si Nico ba yung hinahanap mo? Pasensya ka na, inutusan ko lang bumili ng toyo saglit. Papasabi ka ba, ha? Siya nga pala, daddy niya to. Sorry po, wrong send. I mean, wrong number. Pasensya na po. Bye!
Popoy at Jasmine, abot-abot ang hiya ko ng makausap ko ang Daddy Nicolas. Dahil ang buong akala ko noon, ang mortal na kaaway kong kausap ko, pero nagkamali pala ako. Dahil doon, trumipli ang pagkainis ko kay Kulas. Hindi ko alam kung bakit ako ang paborito niyang asarin among our classmates. Anyway, kahit papano, masaya pa rin naman ang araw ko. Indeed, JM is always making my day. At ang pinaka-the best dito, ang malaman na siya pala ang secret admirer ko. O, diba? Crush ko siya at crush din pala niya ako. Kaya naman Popoy at Jasmine, walang paglagyan talaga ang kasiyahan ko noong mga oras na yun. Dear M.O.R.
Oras natin mga kapamilya, 12:55 na po ng tanghali. At ang oras, sa atin ng Jollibee, may juice ng YKK Zipper. Yan po ang unang part pa lamang yan ng storya ni Ate Carol at ng kanyang mortal enemy na si Nicolas. Galing, si no? Nicolas. Oh, ang galing Popoy, ni ikaw ba, Carol. meron ka ba nung high school, may mortal kang kaaway na Akala ko may babae? natawagan ako tapos galit na galit ako tapos mali pala. Bukod doon, charing. Bukod doon. Mortal na kaaway nung high school, wala. Oo, na babae. Yung Oy, kainisan. Parang wala. Ako, Wala madami. akong maalala. Ikaw, Madami. sa babae. Sa Hindi, lalaki. Sa lalaki nga. Marami sa lalaki, kasi teacher's pet daw inaasar-asar ako. ka. Teacher's pet? Oh, di ba nga? High school pa lang? Pwede na palang Pet gawing na pet di noon. ba? Oo, pag bata pa ako, cute kaya ako noon. Pag bata, So, cute. inamin mo na noon. Cute noon. Ngayon, maganda na ngayon. Iba yung cute sa maganda. Huwag kang kumontra. Ang kumontra, high blood din. Takot sa high blood eh. Anyway. Ganda-ganda ni Yasmin talaga. Oh, di ba nga? Sinasabi ko sa iyo eh. Dito pala ang mga kasama mo. Oy, ikaw sa mga kapatid ko, si Tinky Winky tsaka si Pooh. Dito sila. Mga Teletubbies, member ng bandingan. Sinasabi ko sa inyo, nagpaalam kayo kay Inay Lydia. Charing. Anyway, mga kapamilya, nakakatuwa naman ito. Brings back our high school memories. Diba? Very high school, yung mga awayan, nakaka-PBB teens ang peg. Oo. Nakakaloka. Tapos yung mga parinigan sa mga mga pick-up lines. Ganyan. Tama. O, diba? Palibasa nung high school tayo, wala kasing mga Facebook pa no? Oo, mga ano mga laro natin ng mga truth or consequence. Ganyan. Mga Ano yung bote yung ginaganyan? truth or consequence, spin the bottle. Spin the bottle. Iba-iba kasing paraan ng truth or Tama. consequence. Diba? Ako nung Merong high school Spirit ako. of the Glass. Correct. Ako Si nung- Yasmin, produkto ng Oo. Spirit of the Glass yan. Oh, tsaka ng mga kalugtansan, mga Caracruz, yan. Produkto ng mga pog, ganyan. Pero paborito kong kalugtansan talaga. Kalugtansan? Ano papala mo sa kalugtansan nga ulit? Yung nagpapalitan kami ng Ng mga stationery. Ganun. stationery Oo, sa kalugtansan? stationery, tsaka yung mga balat ng candy. Kapag mahal yung candy, malaking value. Totoo! Yung mga Benson dati, yung Benson candy? Hindi ko alam. Ayan na, mukhang mahal nga. Pero yung mga candy, mumurahin lang, yung mga maliliit ang value. Tsaka gusto ko yung dampa. Dampang goma. Yung goma. As laging ginagamit kong technique, yung machine man. Machine man! Yung nakahiwalay yung dalawang ganon? Oo, machine man technique. Yung dalawang hinliliit mo, nakahiwalay dun sa grupo. Ay, yung mga laro ko dati ng bata. Oo. Hindi ako naglalaro ng mga Barbie-Barbihan. Ako, ang laro ko nun sipa eh. Sipa. Naninipa ako ng mga nagdadampa. So, balik kong kao, Tsaka touching. Gusto ko yung touching. Oy, syempre naman, di ba? Hanggang ngayon gusto mo ang Hindi yung chancing. chancing. Touching. Yung mga mga soldier. Hindi ka natatalo dun? Hindi nilagyan Ang dami natatouch sa'yo. Hindi, ayun. Ano? Nilalagyan ko ng tornilyo yung mga paa. Di ba uso yun? Papabigat. Mga pabigat. Sa text din. Yan, text. ginagamit yan sa text. Yung mga may blade na nakaano sa likod para laging tube, cha. Alam pa kaya ng mga bata yung mga tube, cha? Pagka tube, yun, di ba? Ilalim. Taob, oo. Pagka cha, nakaibabaw. Talaga, ayan ang mga laro naming mga batang kalye noon. Hindi kami naglalaro ng mga Lego, Barbie. Mahal yun. Pagka may ganun ka-display. Nasa eskaparate lang. Oo, nagkaroon naman ako ng Lego pero naka-display. Ako din, nagkaroon ng Barbie. Ayun, sa awa ng Diyos. Pugot ng ulo. Sino ko binibilihan yung mamahalin? Yung plastic yung binibili sa akin eh. Kasi yung damit niya yung ginanchilyo. Oo. Ay, nako. Anyway, mga kapamilya, ito basahin natin, Popoy, ang mga text reaction ng ating mga kamarkada. Go! Sabi ni Chris Zachary, hi Popoy at Yasmin, ibang-iba talaga ang high school life. Yan kasi ang pinaka-the best para sa akin. Nandyan nang lahat ng mga kabaliwan. Ayan, yan ang sabi nga ni Chris. Mula naman kay Paulo Hugado, nakikinig ako ng Dear MOR habang kumakain. Nabubulunan ako dahil sa kakatawa. Tama si Carol. High school life is the happiest part of our life. Nararanasan ko ang mga kalokohan, kakulitan at syempre,
ang magka-crush. Diyan yung mga tunog na ano eh. Oy! Sabay tayo. Yasmin. 1, 2, 3. Oy! Mga ganun, mga kadiri. Ngayon mo gawin yan. High school na sa opisina, gawin mo yung uy, ano siya? Oy! Para kadiri. Baka sampalin akong bigla. Kadiri ka. Lakas maka-high school, ha? Tsaka parang ang laki na natin para magagano. Oo nga, laki na. Okay, next. Galing kaya Raymark Balba. Sabi ni Raymark Balba, handsome at macho. Handsome at macho. Nasa iyo na lahat? Ano to? Handsome, Popoy. Macho, Hasmin. Huwag basahin yan. Huwag yan basahin. Hoy, tumigil ka. Nakalagay, beautiful, sexy, Hasmin. Yeah, beautiful and sexy, Hasmin. Ang sinungaling, Alam nyo, ang saya talaga ng high school life. Nandyan ang mga crush na yan. Nandyan ang mga pasaway, mga kalokohan. Ate Carol, siguro si Nicolas. Si Nicolas ang secret admirer mo. Ganyan kasi ang mga may crush sa isang tao. KSP, mga papansin. Kasi gusto nilang mapansin. Kasi may gusto nga sila. Sabi ni Raymark Balba. Ayan, nagawa mo ba yun, Hasmin? Yung nagpapansin ka? Yun ang asar ka para makuha mo yung attention niya palagi. Nagpapansit, pero papansin hindi. Ha? Doon ako nagpapansin sa papansit. Papansit? Oo, Pagka-birthday mo? Tara, pansit kanton tayo. Baka boys. Kaya naman ako nagpapansit para hindi nila ako awayin. Mahilig kasi ako awayin ng mga boys ng high school eh. Talaga? Kasi nga, oo nga, di ba? Hindi ko sila pinapakopya, ganun. Kasi brainy ako noon. Ano nangyari? Na-damage. Brain damage. Basa. Okay, mula naman kay Jennifer Rolion. Ito, suki tong babaeng to, ha? Carol, ang crush parang kuryente yan. Pwedeng 1 day, 5 days, 1 week, maximum na ang 1 month. Pero pag yan tumagal, ingat ka sa bill mo. Mahal na yan. Jennifer, ha? Kuha punchline. Alam mo, dapat pangalan mo Mema. Mema sabi lang. Mema sabi lang. 1 day, 5 days, 1 week, maximum na ang 1 month. Pag tumagal yan, ingat ka sa bill mo. Mahal na yan. Ewan ko sa'yo, bala ka. Uy! Ganda ng kwento, nakakakilig, pero high school pa din naman ako. Pero high school pa rin naman ako. Pero dapat pag-aaral muna. Study first. Yan ang sinasabi. Pagka sila yung nasa high school, study first. Diba? Kasi yan ang sabi ng mga magulang. Yan ang sabi ng mga nakakatanda. Tama. Pero ang nangyayari naman talaga sa high school, study, tapos crush, tapos study, konti. Crush first. Flirt first. Charing! Crush lang naman. Correct. At saka hindi, wag natin naman ibig sabihin, wag natin ikaila, Popoy, na hindi naman talaga magiging exciting ang high school life kung wala yung mga crush na yan. Ang boring siguro ng high school mo kung wala ka man lang, sa 4 na taon na yun, wala ka man lang nagpapansin sa isang tao. So, alam ko na kapag meron akong pinormahan nun, isa lang. Isa lang. Yung dalawa teacher pala. mo pa. Hindi, dalawa pala. Yung teacher mo pa, tsaka yung librarian. Kamagulo. Makikitulog. Sa library. Okay. Sa library. Kala ko sa bahay yung teacher mo. Ano ba? Ayan, basta alam ko dalawa lang nun. Yung isa high school, elementary pa lang, gustong-gusto ko na. Tapos niligawan ko. Wala pang 1 week, tinigil ko. Bakit naman? Ganong kalalim ang pagmamahal ko sa kanya pagka gusto ko. May expiration. Anyway, mga kapamilya, first part pa lamang yan. Mamaya, antabayanan natin yung second part. Mas iinit ba ang ulo nito ni Ate Carol kay Kulas? At ano pa bang pang-aasar ang gagawin pa ni Kulas? Pang-aasar o pagpapansin? Ay, yan na. Malaman Kaya natin naman, mamaya. sige, mga kapamilya, gusto naming mapansin din ang inyong mga reaksyon. Ganito ang ite-text, ha? I-text ang MOR, space ang inyong reaksyon, space ang inyong pangalan and location, at isend sa 2366. At syempre, pwede pa rin po kayo mag-share ng inyong storya. Mag-email kayo sa dearmor1019@yahoo.com. Yun naman. At syempre, pwede yung sulat sa classic na pamamaraan, ha? Gamitin ang inyong mga paborito, mga stationery, ang inyong mga Angel's Breath. Pwede nyo pong i-spray dun sa papel, di ba, Hasmin? Na yung mga gamit nung high school, ang mga bench 8 noon na mga pabango na ginagamit mo sa pagsulat, pwede mong gawin. At o kaya maglakip kayo ng kisses. Yan, kung saan kisses. na ilagay nyo sa bulak para mga anak. Pagulungan ng lapis.
Ito ang address namin, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Pakiusap lamang po namin, wag nang gawing style yung parang sinunog-sunog ang gilid ng inyong Mahirap sulat. na po dahil baka madisgrasya, Tama. uulitin pa yung uulitin nyo pa yung sulat. Kala ko baka madisgrasya yung bahay po ang masunog. Kaya ingat-ingat sa pagsusunod, High school ang mga Oo nga, style. At wag nyo na pong ipalaminate per page. Hindi po ideaan. Yan. At okay lang na hindi naka-crepas ang background ng May drawing sulat. pa? May drawing pa. May Wag na po natin illustration. lagyan ng mga kung ano-anong kaartihan. I-type lang po, isulat lang po. Maiintindihan na namin. Wag na po natin lagyan ng mga pagbipinta pa. Okay? Oras natin mga kapamilya, 1:05 na po ng hapon. Kasama niyo pa rin ako po si Baby Girl Hasmin. Ako naman si DJP, DJ Popoy. That's my boy. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio For life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear MOR. Popoy at Hasmin, nalalapit na ang aming junior and senior prom. And as juniors, this will be our first time to experience this. Kaya naman everyone's so excited for this event, except me. Baka kasi sa araw na yun, mambuli na naman itong si Kulas. Pero naisip ko, Popoy at Hasmin, na isasayaw rin kaya ako ni JM? O ipagtatapat niya na kaya sa akin that day na siya ang secret admirer ko? Hello, Bes. Oh, Bes, napatawag ka. Ano ginagawa mo? Eto, nagko-computer lang. Ikaw? Ha? Wala ka bang balak pumunta sa JS Prom? Nagpapasalo na nga ako eh. Parang wala ako sa mood, Bes eh. Baka magpalit na lang ako mamaya. Ganun? Cinderella lang ang peg? Sige, ikaw bahala. Ouch! Oh, Bes, ano nangyari? Napasok ko ng plancha ng hair curler. Ang sakit! Oh, sige na. Magpa-beauty ka na muna dyan. See you later. Bye. One friend request. Sino to? Evelyn Marasigan? Teka, si Lola to ah. May FB account na siya. At ang bonggo ng profile picture. Japan-Japan. Carol! Carol, apo! Halika nga muna dito saglit. Ano po yun? Abagay, paano ba magtag ng picture? Gusto ko kasing itag itong si mami mo. Oh, hindi ba't... Teka, hindi ba't JS prom niya? Wala ka bang balak mag-ayos? Ay, eto't nakahanda na nga yung gown na susuotin mo ah. Opo lang, masyado pa naman maaga eh. Sige po, ako na magtatag nitong picture. Social ka la, pa-FB-FB ka na rin. Sino ba nagturo sa inyong gumamit nito? Nagpaturo lang ako kay Patricia. Yung kapitbahay natin baga. Sayang naman, kung hindi magagamit ng computer, hindi ba? Total naman may sarili kang laptop. Hindi naman siguro masama kung makiuso rin ng lola mo di ba? O ano apo, nagustuhan mo ba itong selfie cam? Ay, oo naman la. Bagets na bagets ang dating nyo dyan eh. Taray, Japan-Japan. Hindi pa ba tayo kakain? Ay, mauna ka na kumain at magki-candy crush pa ako. Lola talaga! O sige, mauna na po akong kumain sa inyo. We have lunch every now and then. Bes! Bes! And I find myself... Oh, Bes, pasensya na kung late ako ah. Kanina pa ba nag-start? Medyo, pero okay lang yun.
Grabe pinanindigan mo talaga yung pagiging Cinderella. Ang ganda-ganda mo tonight. Alam mo ba, kanina pa nga ako tinatanong ni JM kung nasan ka na eh. Mukhang gusto kang isayaw ng Prince Charming mo. Pero in fairness yung mortal enemy mong si Nico, mas lalong gumwapo, nakanoksido. Gwapo pa yun. Oo naman. Hold niya nga si Senior Padilla eh. Ayaw mo lang talagang tanggapin. No way! Uy, wag kang ganyan. Sige ka. Baka magkatotoo sa inyo yung kasabihang, the more you hate, the more you love. Oh, si JM at Nico na yun Punta yata dito. Hey, kumusta naman kayo? Kanina okay, pero ngayon dumating ka hindi na. Naku, miss, wag ka naman ganyang kasungit. Tingnan mo, lumalaki tuloy ang butas ng ilong mo. Pero in fairness hindi ka mukhang smigol ngayon. Sa'yo na nga lang tayo, Faye. Hayaan mo na yung best friend mong masungit. Okay, Nico, let's go! Faye! Ay, naku. Carol? Pwede ba kitang maisayaw? Mamaya na lang siguro, JM. Gusto ko nga lumabas sobrang ingay dito. Ganun ba? Sige, samahan na kita. Talaga? O sige. Dito na lang tayo maupo. Ang sarap dito, no? Tahimik. Tapos, ang sarap ng simoy ng hangin. Oo nga nakaka-relax. Carol, you look so gorgeous tonight. Really? Thank you. Carol, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ha? Ano yun? Kung sakali bang may maligaw sa'yo ngayon, papayag ka? Bakit mo naman natanong at sino naman yung taong yun? Wala. Natanong ko lang. Mali mo, nandyan lang siya kaso nahihiya lang siya magtapat sa'yo. JM, ang totoo niyan. Alam ko na. Anong alam mo na? Alam ko na may gusto ka sa akin. Ikaw si Hero, di ba? Salamat pala sa mga letters na pinapadala mo, Alam mo, nasaya ako malaman na ikaw palang secret admirer ko. Ha? Hindi ako yun, Carol. Hindi ako ang secret admirer mo. Ano? Ganun ba? Nahuli kasi kitang naguhulog ng sulat sa locker ko. Kaya akala ko ikaw yun. Ang totoo niyan, Carol, si Nico ay si Hero. At siya ang secret admirer mo. What? Si Nico? Oo, matagal na siyang may gusto sa'yo since elementary pa. Hindi lang siya sa'yo makapagsabi ng personal, kaya bilang best friend niya, pinayuhan ko siya na idaan na lang muna niya sa sulat at para tulungan siya, ako na ang naguhulog ng letter niya sa locker mo. Ganun ba? Okay ka lang ba? Oo naman! Pasensya ka na. Napagkamalan ko pang ikaw ang secret admirer ko. Pasensya ka na rin kung inilihim namin sa ito. Wala kang kasalanan. JM, pwede bang huwag mo na lang banggitin kay Nico na alam ko na? O sige, Carol, makakaasa ka. Salamat. Tara, pasok na tayo sa loob. Masyado na mahabog dito Sige. Popoy at Jasmine, masayang malungkot ang naramdaman ko pagkatapos ng JS prom. Masaya ako dahil maraming nagandahan sa akin at ako ang napiling Queen of the Night. Pero ang napiling King ay si Kulas. Kung sa bagay, hindi naman talaga mapagkakailang may itsura itong si Nico. Lalo na nga ng gabing yun na siya ay nakatoksido. Pero sa kabilang banda, Popoy at Jasmine, sobra akong na-disappoint sa revelasyong nalaman ko mula sa taong hinahangaan ko. Hindi ko inaakala na all of her classmates, si Nico ang secret admirer ko.
Ganun pala ang feeling na malaman na ang taong kinaiinisan mo ay ang taong matagal nang may lihim na pagtingin sa'yo. Apa, kamusta ang JS prom niya kanina? Masaya ba, ha? Sakto lang po, La. Ako po yung naging queen of the night. Aba, akalain mo yun na po. Congratulations! Sa bagay, hindi na ako magtataka na ikaw ang mananalo. Abay, napakaganda kaya ng apo ko. Bakit mukhang malungkot ka naman dyan, ha? Ay, wala bang nagyayang makipagsayaw sa'yo, ha? Hindi sa ganun, La. Basta may nangyari lang. Ano nga bang nangyari? Kasi... basta hindi naman kayo makaka-relate, Ay, ang apo ko naman. Anong tingin mo sa akin? Gurang na KJ. Hulaan ko. Tungkol sa love life mo, Hana. Hindi naman ho yun matatawag na love life. Kung gano'y, ano baga? Sige na, apo. Handa naman makinig ang lola mo. Paano ba naman kasi, La? May secret admirer ako sa school namin. Tapos, lagi siya nagpapadala ng sulat sa locker ko. Then, one day, nahuli namin ni Faye kung sino yung naghuhulog ng letter. At yun yung crush kong si JM. Alam mo, La, sobrang saya ko na malaman na siya yun. Kaso nga lang, kinausap ko siya kanina. Tapos sinabi niya sa akin na hindi daw siya yung secret admirer ko. Ay? Nakakalungkot nga po kasi umasa pa naman ako na si JM yung secret admirer ko. Ay, ganun baga, apaw? La, ba't mo naman ako tinatawanan ng ganyan? Nagsisenti na nga ako dito. Pasensya ka na, apaw. Abagay, relate maths lang kasi ang lola mo sa kwento mo. Hindi ko kasi akalain na friendzone ka. At alam niyo na talaga yung mga ganyang salita, ha? Friendzone? Abay, oo naman. Mabalik nga tayo. Sino pala ang totoong secret admirer mo? Hay naku, La, guess who? Si Nico lang naman po. Yung mortal enemy ko? Ba't na naman po kayo natatawa, La? May naalala kasi ako sa iyo, apo, nung kabataan ka. Ano naman ho yun? Nagkagusto rin ako sa isang classmate ko noon. Pero ang tipo pala niya, yung matalik kong kaibigan. Hanggang sa nakilala ko ang lolo isko mo na ubod ng yabang. Abay, asot pusa kami nung kumag-away at inis na inis pa rin ako noon sa kanya hanggang sa graduate kami. Pero lumipas ang 7 taon at pinagtagpo ulit kami ng tadhana. Na mga panahon ding yon, mas matured na kami at malawak na ang pangunawa. At doon na nagsimula ang aming pag-iibigan. Nox naman, La. May ganyan pala kayong drama. Abay, oo naman, apaw. May mga pagkakataon talaga sa buhay na hindi mo inaasahan. Minsan ang pinakaayaw mong tao, siya pa ang makakatuluyan mo. Ew! No way, Lola! Hindi ko naman sinasabing makakatuluyan mo yung Nikong yon. Abay, nagto-throwback lang ako, apaw. Taray, tumathrowback na rin kayo ngayon, ha? Pero, La, natuwa ako sa inyo ngayon. Talaga? Enjoy na enjoy kasi kayo sa buhay niyo, Tignan niyo, nakakasabay na rin kayo sa uso. Hindi ko kayo nakitang ganyan kasi mula nang mamatay si Lolo, Alam mo, apaw, napag-isip-isip ko na mas maganda palang isipin ng masasayang bagay kaysa sa mapait na nakaraan. Naisip ko rin na ito siguro ang gusto ng lola mo para sa akin. Kaya heto, masaya ako nagpapatuloy sa buhay ko. Enjoy this sa life pag may time baga. Korek ka dyan, La. I'm so happy for you. Look at yourself. Lalo kang bumabata. Mukha kang 6 years old, La. Manang-mana ka talaga sa lolo isko mo. Ang hilig mang uto. O, apaw, yung mga sinabi ko sa'yo, ha? Throwback lang naman yon. Baka na masagutin mo agad yung Nikong yon, ha? At magka-boyfriend ka kaagad. Naku, hindi po, no? At wala akong balak mag-boyfriend ngayon. Kahit sino. Promise? Promise. Abay, teka. Bakit kalawang kamay ang nakataas? Ay! Sorry po, eto na. Promise. Popoy at Tasmin, nakaramdam ako ng kaginhawaan na mag-open up ako kay Lola. Nakakatuwa ding malaman ang history ng love life niya with Lolo Isko. By that time, masasabi ko ring totally moved on na si Lola sa pagkamatay ni Lolo.
Samantala, after the revelation, minabuti ko na munang manahimik sa tuwing inaasar ako ni Kulas. Pinili ko ring wag siyang barahin sa mga biro niya dahil simula nang malaman kong siya ang secret admirer ko, nakaramdam na rin ako ng pagkailang. 1 month has passed and it was our recognition day. Masaya ako dahil naka-second honor ako. Kakaiba dahil it was my first time na matanggap ko ng buong puso na hindi ako ang first honor sa klase namin. At sa mga oras ding yun, ay hindi ko na rin gaanong pinapansin pa si Kulas. Pero nang sumapit ang closing party namin... Hello, my precious! Uy, ba't di ka nagsasalita dyan? Mag-iisang buwan mo na akong di iniimik ah. Uy, ano ba problema? Sige ka, pag di mo pa ako pinansin, ipagsisigawan ko ngayong in love ka sa akin. Alatang naiilang ka oh. Ay naku Kulas, kung wala kang matinong sasabihin, huwag ka na lang magsalita, okay? Sungit naman ito. Closing party naman, gigera ka pa. Kasi naman, ikaw ang tagasira ng araw ko. Asus! Papungan sa tabi mo. Oh, French fries. Gusto mo? Wow ha, marunong ka pala mang alok. Salamat. Saan si Faye? Ayun o, nagsiselfie na naman. Bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, elementary lang tayo. Tapos ngayon, magpo-4th year high school na. Oo nga magpo-4th year na tayo. Wala ka pa rin pinagbago. Walang magawa pilitin ko mang wag maging wapo. Ganun pa din Di na talaga magbabago. Ang kapal mo talaga. Masaya ka ba? Saan? Sa buong taon. Oo naman. Hindi lang sa buong taon, kundi sa buong high school life. Alam mo, mamimiss ko to. Ang alin? Itong school. Bakit? Nilipat na kasi yung family ko sa Batangas. Doon na rin ako magpapatuloy ng pag-aaral. Ganun ba? Oo. Kaya nga sobrang mamimiss ko tong school Yung mga classmates natin, teachers, tsaka kasama na rin din yung pang-asar ko sa'yo. Gusto ko nga mag-stay dito kaso wala akong magawa Si Daddy kasi yung nag-decide na doon kami tumira. Okay lang yon. At least sama-sama pa rin kayo. At isa pa, mukhang maganda rin naman yung magiging future mo doon. Ay, sa bagay. Carol, wala man akong powers na imanipula ang hinaharap. Pwede ko naman sigurong gawin yung gusto kong mangyari sa future, diba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Bago pa man tayong magkahiwa-hiwalay, gusto kong sabihin sa'yo yung bagay na hindi ko nagawang sabihin sa'yo noon. Carol, ako si Hero. Ako yung secret admirer mo. I know. Nalaman ko na yun ng JS Prom. Ha? Paano? Kay JM. Tinanong ko siya kung sino si Hero. Nahuli ko kasi siya noon na naguhulog ng letter sa locker ko. Akala ko nga, siya talaga yun Ganun ba? Ano namang reaksyon mo nung nalaman mo ako yun? Siyempre, hindi ako makapaniwala. Ikaw kaya mortal enemy ko. At napaisip din ako kung paano nangyari ng lalaking mahilig mambwisit ng araw ko ay ang lalaking gustong mapasaya ako. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob? Carol, mula pa nung grade 3, classmates na tayo, di ba? Grade 3 pa lang, crush na kita. Mabait, maganda, tsaka matalino ka. Pero naisip ko nun, I was too young to express my feelings for you. Hanggang sa nag-high school na nga tayo. Alam mo, dapat dilipat na ako ng school ni Daddy nun Pero hindi ako pumayag. Ayoko kasing mawala ka sa paningin ko. Yung babaeng bumubuo ng araw ko. Nung first year tayo, napahanga mo ko sa taas ng grades sa galing mo sa recitation. Tapos lagi mo pang nami-maintain yung pagiging top 1. Samantalang ako, tahimik, tsaka popols. Kaya ba? Oo, Carol. Bukod sa gusto kong matuwa si Daddy sa grades ko, nagsumikap akong mag-aral ng mabuti para ma-impress kita. Para makasabay ako sa mental capacity mo. Alam mo, Carol, ikaw talaga yung naging inspirasyon ko Wow, nakaka-flatter naman. Kaya pala biglang tumaas ang grades mo, ha? Pero, kung gusto mo ako, bakit lagi mo akong gustong busitin? Yun ba? Kasi naman, kahit na tumataas yung grades ko nun, di mo pa rin ako masyadong napapansin mo, kinakausap. Kaya naman nung second year tayo, sinadya kong kulitin at busiting ka. Maski nga yung talunin ka sa pagiging first honor, sinadya ko rin yung para mapansin mo lang ako. Ibang klase ka rin talaga, no? Basta pabilib mo nga ako dun At effective din ang pagpapapansin mo.
Yun nga lang, nakakaasar ang strategy na ginamit mo. Sorry naman. Hindi ko kasi kayang sabihin sa'yo yung nararamdaman ko, kaya ngayon, dinaan ko na lang sa pangasar at sa sulat. Carol, total, nabuking mo na ako at maghihiwalay na tayo. Gusto ko nang sabihin sa'yo ng personal na gustong gusto kita. Ikaw ang babaeng pinapangarap ko. Nico, hindi pa kasi pwede. At ayaw ko rin magpaligaw muna ngayon. Oo naman, alam ko. Alam ko mga bata pa tayo para dito. Kaya nga handa akong maghintay para sa'yo eh. Hanggang sa maging mature na tayo. Hanggang sa maging ready na tayo. Kung ganun, thank you for understanding. In fairness ha, mamimiss kita. Mamimiss ko yung kakulitan mo at yung mga pang-asar mo sa akin. Katulad ng my precious. Oo, katulad niyan. Nakakainis ka kaya kapag naririnig ko yan. Alam mo, Carol, hindi ka naman mukhang smigol eh. Pero totoo yun. Ikaw ang my precious. Ang babaeng sobrang pinahalagahan ko. Hindi ko kasi alam kung paano i-express sa'yo to eh. Kaya ayun, yun na lang yung naisipan kong gawin. Ikaw talaga. O ayan, nakausap din kita ng matino. Good luck sa next chapter ng life natin. Galingan mo palalo sa pag-aaral ah. Siya nga pala, congratulations kasi first honor ka ulit sa class natin. Naku, wala yun. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba? Madali lang akong kausap. Kung gusto mo, bibigay ko na lang sa'yo yung medal ko para malasap mo ulit yung pagiging first honor. Yan ka na naman ah. Excuse me, masaya na ako sa pagiging second honor. At isa pa, tanggap ko ng mas mataas talagang grades mo sa akin. At least ako sports, hindi ako mayabang at feeler gaya mo. Oh, chill ka lang. Sorry na nga eh, di ba? Mamimiss kita kasing asarin kaya tinodo ko na yung pangasar sa'yo ngayon. I'm gonna miss you, my precious.
Popoy at Jasmine, in that last day of our school year, sa wakas ay nagkausap din kami ng maayos ni Nicolas. At last ay na-express na rin niya ang kanyang feelings for me, kung saan ay dinadaan lamang niya noon sa love letters at pangaasar. Aaminin ko talaga namang mamimiss ko ang pangungulit niya sa akin. I am hoping na sa paglipat nila ng ibang lugar, mas lalo pa siyang mag-aral ng mabuti. At gayon din naman ako. After kong gumraduate ng high school, balak kong kumuha ng kursong architecture. I want to make my parents proud with the help of my dearest Lola Eva. Popoy at Jasmine, kung maaari man ang liham na ito, I want to take this opportunity to give an advice to my fellow youth. Sabi nga nila, education is the key to success. At naniniwala ako doon. Kaya sa mga kapwa ko kabataan, marapat lamang na unahin natin ang pag-aaral. Ang pag-ibig ay nandyan lang yan. Hindi natin kailangang magmadali because everything has right time. I believe that true love waits. Hanggang dito na lang po ang aking liham, Popoy at Jasmine. And I hope na maraming kabataan ang nakarelate sa high school life ko. Thank you and more power to your unbeatable program, ang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Carol.
Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya, 1:49 na po ng hapon. Diyan nga nagtatapos ang storya ni Carol at ni Colas. Naalala ko nung kumusta kaya nung graduation mo, Hasmini? Kumusta mga eksena nung graduation mismo? Talaga bang nakakaiyak? Kasi pinapakinggan ko kanina yung kanta na High School Life. Oo. Ako, hindi ko kasi na-enjoy ng bongga yung high school ko, Popoy. Kasi nga ang dami kong kaaway ng mga lalaki. Binubuli ako. Totoo! Binubuli kasi ako. Kasi nga, di ba? Ano binubuni ka? Bully! 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 Inaasar! Oo, mukha daw akong pitbull. Charing. Charing lang. Hindi kasi nga, di ba teacher's pet nga ako, tapos laging sinusumbong ko sila. Kaya binubuli ako ng mga classmate kong lalaki. Kasi mga babae naman, marami kasing brat dun sa school ko. Pinagpapatulan ko lahat. Aba, siga rin. Siga, ganon. So, hindi talaga ako nagkaroon ng colorful na high school life. Nung college, dun ko sobrang na-enjoy. Yan. Dun ako nagwala. Ako naalala ko yung eksena lang talaga, nung graduation as in pagkatapos ng marcha. Parang hindi naman sa pagyayabang. Di ba may mga practice tayo ng graduation? Oo. Aminin mo yan. Di ba meron tayong toga na gawa sa sa card. Yung card lang. Yung ganyan. Basta practice na ganun. Alam mo ba nung huling araw ng practice namin, meron pa mga, doon ko naranasan ang unang pag-autograph. Autograph signing sa toga cap. Sa toga cap. Sabi ko, ba't nagpapa-autograph sa akin to? Kasi sa school namin dati, sa Roosevelt College, Marikina, AM-PM session. Okay. Morning and afternoon session. Nasa afternoon ako. Hindi ko kilala yung ibang lumalapit sa akin. Mga babae. Meron na din talaga mga bading. Nagpapapirma. Oo, nagpapapirma sa toga cap. Sabi ko, testamento na yung napirmahan mo, ha? Hindi, yung toga cap lang. Okay. Natatawa ako. Kala ko tapos na yon sa huling practice. Nung graduation day, talaga meron pang mga nagpa-picture din. Sabi ko, lakas maka-artista nito, ha? Sabi ko parang nakakatuwa lang alalahanin. Tapos, mas nakakatuwa ngayon kasi meron na sa Facebook ko na naalala niya ako kasi sabi niya, uy, kabatch kita nung high school. Nakakahiyamang aminin. Pero isa ka sa pumirma sa mga toga ko. Hindi yata pumirma. Parang may picture daw kami nung graduation. O yun, tapos sana nakuha ko. Basta listener natin siya. Dito sa Dear MOR. Taga San Mateo, si batchmate. Maraming ako salamat din, in fairness, yung mga kaklasmate ko rin nung high school, di ba sabi ko nga bully. Pero ngayon, ang bongga. Ay, nagkapaparamdam na sila. Kaparamdam. Uy, baby girl, pabati naman ako. Pabati naman. Tapos baka meron kang 500 dyan. Oo nga. Pakipromote naman to sa anik mo. Kinalala niyo ako ngayon, Yun. Pero, generally, naging naman, meaningful din. Oo, yung ang aking high school life. Nung college kasi, yung kasama mo ngayon SEM na to, iba na naman dun sa kasunod na SEM. Tama. Very few lang yung makakasama mo hanggang sa huli. Tama. Kaya naman ako, basahin muna natin ang mga text reactions nila. At, eto, sabi ni Marivic Samiliano ng Kupang Antipolo. Hi, DJ Popoy at DJ Yasmin. Nakakakilig talaga ang story ngayon. Maluloka na ako sa sobrang kakiligan. Kasi tulad din ni Carol, isa din akong high school. Okay lang magka-crush, huwag lang pabayaan ng studies. High school life nga naman talaga hindi makakalimutan sa buhay natin. Yun. Ito, sabi ni Heidi Jimena, ang ganda ng storya, Popoy at Yasmin. Nakaka-good vibes talaga. Nakarelate din ako. Kakatapos ko lang mag-high school, kaka-graduate lang. Nakaka-miss na. Ay, talaga mas ma-appreciate nyo kapag dinanas nyo na ang hirap ng pagkukulitan kolehiyo. Correct. Pero mas okay na yung nahihirapan ka sa pagka-college kesa nga sa hindi ka makapag-college. Ay, oo naman. Okay yan. Tama. Ay, naku. Correct. Sarap kayo mag-aral. Mula naman kay Patrick Mendoza, totoo nga, the more you hate, the more you love talaga. Parang ako, fresh grad ako this year. Relate ako sa kwento dahil parehas kami ng high school. Nagsimula sa asaran hanggang sa ma-inlove na sa laging kaaway.
Thanks sa inyo at ang ganda po ng kwento. Sana magkatuluyan kay ni Kuya Nicolas. The best talaga ang high school life. Ayan. Sabi ni Marisa Kapinig, Hasmin at Popoy, ang dami ko pong tawa kay Lola. Uma-upgrade na, lume-level up na rin. May FB na, naglalaro pa ng Candy Crush. Ang title ko po, The More You Hate, The More You Love. Para dito sa storya na to. Kaloka talaga si Kulas. Sabi nga nga ba si Nico, ang secret admirer ni Carol. Ayan, mas maganda nga yung ligawan na dinadaan sa sulat. Kasi hanggang pagtanda mo, maiipon at maitatago mo. Ang mga text message at mga message sa Facebook, isave mo lahat yan, mapupuno ang inbox mo. Nako ate, hindi mo mapipili ang mga taong ibibigay sa iyo at lalong hindi mo mapipili ang taong mamahalin mo kapag nakatadhana sa iyo kahit ayaw mo pa, hindi mo mapipigilan ang pagpasok niya sa buhay mo. Sana maging katulad ng kwento ng lola mo ang storya nyo ni Kuya Nico na kahit nagkahiwalay ng matagal ay magkikita pa rin sa dulo at magkakatuluyan. Good luck sa inyong dalawa. Taray ni Marisa, no? Sana dinner MOR na dapat mo na lang dahil. Ang dami mong kuda. Charing. Thank you, Marisa, for sharing your insight. At syempre nga mga kapamilya, I find this story really refreshing. Maganda siya. At maganda siyang ehemplo si Ate Carol sa mga kabataan yun. Kasi minsan, sa panahon natin ngayon, Popoy, aminin natin, di ba? Ang high school life, ito yung, kumbaga, nagiging crossroad ng kabataan di ba? Parang ito yung make or break portion ng mga kabataan. Kasi usually, dyan sila nagkakamali talaga ng bongga. Dyan sila tumataliwas ng landas at direksyon. Oo, kasi ang tataas ng mga yung mga testosterone level. Tama. Ng, yung sa babae nandiyan naman. Nandiyan yung discover progesterone. Progesterone. Ilalim Yung ibig sabihin lang, pagka hindi napigilan ng kakatihan, tama, dyan nadidisgrasya. True. Yun. At saka, level pa tayo dyan talaga yung experimentation stage ng mga kabataan. Nasa gitna ka kasi ng pagiging bata at ng pagiging adult. Pagiging diba? adult na, nandun ka correct. na. Kaya karamihan talaga sa mga nagkakamaling kabataan natin, nandyan sa stage na yan, sa high school life. Kaya naman masasabi ko maganda tong storyang to, kasi maganda to, Popoy, na habang bata ka pa lang, dapat alam mo na kung paano mo timplahin yung tama, yung mali. Dapat alam mo nang mag-isip dun para sa future mo. Na maganda nga ito di ba? 16 years old si Carol and yet naisip niya kahit may mga manliligaw na siya. Yung priorities niya na, yung priorities. And I think yun ang kulang sa mga kabataan natin ngayon. I know na alam nila ang priority nila, pero nahihirapan silang pangatawanan kung ano yung priority nila. Yan. Diyan din naman sa tingin ko pumapasok, Asmin, yung tulong ng mga magulang sa pagpapaalala. Hindi nyo po kailangan pagalitan ng mga anak nyo kung sakaling lagi nilang kasama yung barkada. For as long as kilala nyo kung sino ang mga barkada. Pagka lalo nyo namang itinataboy, lalo nyong pinipigilan, tumatakas, baka lalo nyong hindi makita kung sino mga kasama niyan. 'Di ba? Kaya mas maganda na wini-welcome nyo minsan din yung mga kaibigan niya sa bahay nyo. 'Di ba? Bilang mga magulang at mapaalalahanan nyo sila. Tsaka parang hindi, makiready din kayo, parang si Lola. Para diba? alam nyo pinikilos sa mga kabataan ngayon. Importante kasi bilang guardian o magulang na paramdam mo dun sa anak mo na nararanasan mo din yung naranasan nila. Naranasan mo yung naranasan nila. At somehow, sumasabay ka dun sa trip nila sa buhay. At inuunahan mo pa, lume-level up ka pa nga sa Candy Crush. At sa pagtatag. At throwback ka pa, di ba? Si Lola, At kiniklig match, di ba? Importante yan mga kapamilya, di ba? Kaya yan sa mga guardian at parents, sana meron din kayong natutunan sa storyan ito. Yan, oo naman. Na hindi natin din, kailangan sumabay rin tayo sa mga pagbabago ng panahon ngayon. Ng mga kabataan sa ngayon. Hindi natin pwedeng ipilit sa kanila. Noong mga kapanahunan ko. Noong panahon namin, walang FB. Meron na nga po Correct. Kahit saan ka talaga, meron na. May cellphone na. May, ang panliligaw nun, sulat pa. Pagka sumulat to ngayon, pwede rin naman. Pero project yun, sigurado. Tama. Tsaka Dear MOR yun. Correct. Oo, pag sumulat yun, project o Dear MOR lang. O formal team. Oo, mga ganun. Basta sabayan din natin para alam natin yung kinikilos nila. Pumasok din tayo sa mundo nila. Correct. Kaya try nyo nga, di ba? Kasi naiinggit kayo dyan. Tsaka para nabibigyan nyo ng tamang advice. Tama. Kasi yung mga ideal na advice, kung ano yung sa tingin natin perfectong advice,
pwedeng hindi na ano yun hindi na applicable ngayon. Nagbabago kasi Nagbabago. nagbabago nga ang panahon. Kaya okay, Yun. kaya pala. Okay. Keme. O, ito muna. Hello muna at happy listening na nandyan sa Pampanga ngayon. Naku, naka-bed rest ka pa rin ba? Si Miss Karen Hernandez. Ayan, at sige, see you soon. Ayan ang masipag nating ad-prom. Maraming salamat po at galingan ang pagbubuntis. At syempre, ayan kay Mama Olga Ganda sa Fleur de Lis Surplus. Ayan, happy listening po sa inyo dyan sa Fleur de Lis Surplus. Anong ginagawa mo dyan, Mama? Anong ginagawa mo dyan, ha? Ay, bumili ng nabuhay ulit si Mama mo? Surplus. Mama Olga. Ay, akala ko si... my mother-in-law. Si Mama Olga. Taray. Diba? Nagsha-shopping. Iba talaga mga Nagsha-shopping mayayaman, na surplus. Ganap na makakain yan kami mamaya apunan. Makakain ng surplus. Uy, galing Japan to. Di ba? At syempre din, yan, binabati ko ng boga si Tia Amor. Galing yan kay Darwin. And of course, ito nga, naku po, pasalamatan natin ang ating mga bisita ngayon. Ay, ako, wag na. Na nag-abala naman masyado. Okay na, hindi. Hindi naman masyado nagdala ng pagkain. Ano ba yan? Nakakaya na. Ha? Kumakain ba kayo? Nakakaya mag-uwi. Hindi halata. Natawa sila. Naiinis ako sa mga ganyang tao. Bakit? Yung mga dalang pagkain walang pasabi. Sana nakapagbaon ako ng lunchbox. Kasi may lakad ako di para sana naibaon ko. Lunchbox pa. Yung plastic, labo. Pwede na yun, plastic labo. Pwede na yun, labas mo na. Uy, lagi ka nang merong gano'n sa bag mo. Agbay ka talaga. Akala ko sabihin mo yung timba Hindi. Plastic labo, labas na. Plastic labo. Okay, so, at siyempre yan, sila Ate Jenjeng, si Arlinda Jerly Gabriel, Febs, Shena Flores, kay Jane Nicole, at ayan, hi din kay Christian Abechuela. Maraming salamat, lalo na po sa mga members ng mga bandingan ng mga pasaway at ng Kasiyahan Group. Ayan, kung last time sila Ate Cecil, kayo naman yan. Maraming salamat sa inyo. At syempre, yung mga ibang bandingan na pinapabati nyo, ipapasa natin ang kay China Pops mamaya. Okay? Okay. Sige, oras na natin, 2:01, programang Dear MOR. Hatid sa atin ngayon ng My Juice, V-Fresh at ng The Generics Pharmacy. Muli mga kapamilya, ako po si Baby Girl Hasmin. Ako naman si DJ P, DJ Popoy. That's my boy. At syempre, tabayanan po ninyo ang susunod na programa, pinakamasetuwing hapon. Happy hapon. With China Pops! Dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life. 101.9. My only radio for life. 101.9. My only radio for life. 101.9.